Kamusta? Ako si Friday at welcome sa Gitna ng Healthcare, ang podcast kung saan tinatalakay natin ang mga isyung may tunay na epekto sa buhay nating mga Pilipino. Sa episode na ito, sisilipin natin ang kasalukuyang kalagayan ng healthcare system ng Pilipinas. Tanong, sapat ba ang serbisyong pangkalusugan na meron tayo ngayon? At kung hindi, sino ang higit na naapektuhan? Sa papel, maganda ang layunin ng ating gobyerno. Lahat ng Pilipino ay dapat magkaroon ng access sa maayos na serbisyong pangkalusugan. Iyan ang pangakong dala ng Universal Healthcare Act o Republic Act 11223. Pero, sa realidad, malayo pa tayo roon. Isang pag-aaral ni Lesot Uzimaki noong 2024 ang nagsabing may malalim na spatial inequality pagdating sa access ng healthcare. Ibig sabihin, depende pa rin kung saan ka nakatira, kung gaano ka-accessible sa'yo ang mga serbisyong medikal. May mga probinsya sa bansa na halos walang pasilidad sa outpatient at inpatient care. At para sa mga matatanda at persons with disability, sila pa ang pinakamalakas na umasa sa healthcare. Pero, paano sila makakaasa kung hindi naman kayang tumbasan ng gobyerno ang tunay nilang pangangailangan? Isang malaking problema. Kulang ang medical personnel sa mga probinsya. Alam nating lahat ito. Pero may datos na nagsasabing isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mismong kasiyahan, or should I say, kawalan ng kasiyahan ng mga healthcare worker sa malalayong lugar. Sa isang follow-up study na lathala ng BMJ Open Quality, makikita nating bumaba ang kasiyahan ng mga healthcare workers o HCW sa mga malalayong lugar. Bakit? Dahil hindi sila nabibigyan ng sapat na suporta mula sa kagamitan, pasilidad, hanggang pa sa benepisyo nila. Kaya mas pinipili nilang lumipat sa urban centers o sa ibang bansa. Kung walang doktor, walang nurse, wala pang staff, sino ang gagamot? Sa mga matatanda, lalo na yung may mga chronic conditions, ang tanong ay laging ganito: saan ako pupunta kapag ako'y may sakit? Ayon kay Natividad 2019, karamihan sa mga matatandang Pilipino ay umaasa sa PhilHealth. Pero, ang masakit, hindi nito kayang sagutin ang buong gastos. Kadalasan, pamilya ang sumasalo ng natitirang bayarin, o sila mismo, na kadalasan ay wala ng kakayahang magtrabaho. Mas masaklap, wala pa ring sapat na long-term care system sa bansa. So, ang tanong, bakit tila laging kapos ang gobyerno pagdating sa tunay na malasakit? Hindi sapat ang healthcare system ng Pilipinas. At malinaw ang mga dahilan. Kulang ang suporta mula sa gobyerno, hindi pantay ang access sa mga pasilidad, at marami pa ring kulang na healthcare professionals. Ang kailangan natin ay hindi lamang batas sa papel. Kailangan natin ng konkretong aksyon. Mas maraming ospital, mas maraming healthcare workers sa mga probinsya, at mas sapat na pondo para sa mga programa ng kalusugan, lalo na sa mga pinaka-nangangailangan, ang matatanda, ang PWD, at ang mga nasa laylayan. Kung may isang bagay kayong dadalhin mula sa episode na ito, sana ito: ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehiyo. Panahon na para ipaglaban ito, hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Ako si Friday, at ito ang Sa Gitna ng Healthcare. Magkikita tayo sa susunod na episode. Ingat kayo at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan.